So, ibig pong sabihin ay sa ating buhay bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya, again, hindi po natin isinasawalang bahala na tayo ay gumawa ng mga personal nating buhay, maghanap buhay, magpayaman. Wala pong masama doon. Pero dapat po natin tandaan, may kabilang kating pa na dapat din natin isagawa, na dapat din natin gawin. Dahil kung alin man doon sa dalawa ang wala, again, pag dumating ang unos ng bagyo, pwede mo naman talagang may takot. Pwede ba? Pwede mo naman may takot yung bangka, isa lang ang kating eh. Pwede, di ba? Pwede. Hindi sa mga, hindi pwede. Hindi pwede. Pwede mong ilaot yan. Pero ito ang problema. Pag inabot ka ng bagyo sa gitna ng dagat o doon sa laot, anong posibilidad na mangyari? Yun. So yun lang po tingnan natin. Na again sa paglilingkod sa Diyos, tama. Pastor, kailangan ko maghanap buhay. Yes, walang problema doon. Ako personally, encourage mo maghanap buhay kayo, magtrabaho, magpakayaman. Bakit hindi? Because that's the plan of God sa atin na tayo managana. But huwag nating kalimutan, sa ating paghahanap buhay, sa ating pagpapayaman, isama natin ang Diyos. Na yung may kating din, may kabilang kating na dapat din nating asikasuhin. Dahil lalo na, pag busy tayo rito sa kabilang kating, pag ito bumigat, anong mangyayari? Talagang tatagilid. Tama? So, kaya nga po, balance dapat. So, again, maglingkod pag oras ng paglilingkod. Magtrabaho sa oras ng trabaho. Di ba? Sa mga trabaho natin, sir, sa manager, sir, 8 hours lang ako hindi pwedeng lumagpas. Kasi bakit? Yun lang yung specific time ng oras ng trabaho natin. Sa buhay natin, ganun din sa mga personal natin buhay ginagawa, pang-araw-araw, Monday to Saturday, malaya tayong gawin ang gusto natin gawin. Hindi tayo pinapakalaman ng Diyos ko. Ang kanya lang ay yung ikapitong araw. Ilan rin sa akin. Yan ang sinasabi. So kaya po mga kapatid, again, matuto tayong mag-manage, mag-balance. Pastor, talagang dito may pasok ako. Walang problema. Sige na, naunawaan din ng Diyos yun. Pero may midweek service, may mentoring, baka naman pwede makapunta. Kung sabi mo, pastor, talaga hindi ko kaya, tingin ko, doon tayo nagkakaproblema. Na ibig sabihin ay lahat na lang para sa pera at wala din para sa Diyos. Doon tayo nagkakaproblema. Okay? Kinukonsider, ako baga naunawaan na nga, inuunawa na nga ng Diyos yung naling ko, may pasok tayo kasi pastor, yung manager ko talagang Wednesday o Thursday lang ito pinapadayo, pero walang problema, sige, sundin mo. Pero pag Miyerkules, baka naman may time at kaya naman pumunta ng gawain. Punta na. So again po, matuto tayo mag-balance. Again yung logic natin na bangka, lagi natin tandaan. Pag hindi balance o hindi balance, may posibilidad na tumao. And one day, isang araw, kapag dumanas tayo ng bagyo doon sa gitna ng laot, huwag tayo magtaka kung bakit tumao yung bangka. Ibig sabihin, huwag tayong magtaka kung bakit tayo dumanas ng mga dilubyong pagsubok na inalaw ng Diyos. Inalaw ko, hindi galing sa Diyos, kundi inalaw ng Diyos. Kasi bakit? Hindi tayo natutong magbalanse ng ating. Okay po. Kaya mga kapatid, ay salamat sa Diyos sa kanyang paalala sa atin. Alamin natin yung ating ating mga priorities sa buhay. May oras pa naman. Share ko lang konti. So ngayon po, nung nandun sa clinic, ang second o ang third na session niya, kasi 4 na turong lahat. 4 na balik. So yung pangatlong balik niya ay naka-schedule ng April 8. That is Saturday. At Saturday po dito, next week, marami tayong mga bisita na. Dahil nga po sa ating Sunrise Service. So sanabi namin sa nurse na nasa Batangas po pala kami niyan, nasa church kami niyan. So, ay sabi natin po ba, sir, sige, reschedule na lang po natin, gawin na lang natin 10 Monday. So, naisip ko bigla, sabi ko, pwede naman pala mag-adjust yung mundo para sa atin. Na ibig sabihin, ay may gawain tayo para sa Diyos. So, ibig sabihin, hindi pwede i-compromise yun. So, kumbaga para pwedeng, kumbaga yung tipo para ipaglaban natin yung ating
gawain para sa Diyos. Yun pa tipong pwede naman pala mag-adjust. So kung susundin natin, 8, so 8 pala ako makapunta ng Sunrise kasi 8 yung schedule. So pwede naman pala na ipaglaban natin na, ay ma'am kasi nasa gawain kami niya, baka pwedeng i-adjust. So pwede naman pala na i-adjust ng Lunes. So ano ibig sabihin nito? Mga kapatid, matuto tayo ipaglaban yung mga bagay para sa Diyos. Hindi pag sinabi nila, not to the point na magipaglaban ka ng hand in hand, hindi naman. Ibig lang po sabihin ay, baka naman pwede. I-insist natin, ay ganito po kasi. Pastor po kasi ako eh. Kasi po, naglilingkod ako sa Diyos eh. Now, take note, bakit ang mga yung Sabadista, Seventh-day Adventist, bakit kaya nilang mag-day off ng Saturday? Bakit na ipaglalaban nila sa company nila na hindi, Saturday talaga ako mag-day off kasi yun ang araw ng panambahan namin. Bakit kaya nila? Kasi pinaglalaban nila na yung Saturday ay yung anong araw ng pananambahan nila. Na atin kasi, although, yun nga po sabi ko kanina, sundin naman natin. Kung kaya namang ma-insist, bakit hindi? Diba? Kala kasi tayo isang parang, dapat linggo nandito ka. Sunod na tayo. Well, sa pag-insist mo, pagkikipag-usap mo, talaga hindi ka payagan. Then that's the time na, sige, sunod ako. Pero, the point is, insist muna natin, baka pwede naman. Kung hindi talaga pwede, sige, sunod tayo. Attend tayo ng midweek, pag may pasok na sa atin. Nakuha po natin, ibig sabihin, let's try naman na insist yung para sa Diyos.